Mas gawin nating espesyal ang simpleng crinkles. It's more chocolatey and much more yummy. Laba butternut crinkles. Let's start baking. For the crinkles, gagamit tayo ng 2 pieces of egg and mag-add din tayo ng half cup of brown sugar. For this recipe, hindi nyo na kailangan gumamit ng stand mixer. Kahit wire whisk lang, pwede nyo nang gamitin basta i-mix nyo lang mabuti. Mix well hanggang mag-combine ng ating brown sugar and egg. Then after natin ito ma-mix, ilalagay na rin natin ng half cup of vegetable oil. Then continue mixing hanggang sa mag-combine na lahat ng ating ingredients. And in a separate bowl, imimix naman natin ang ating dry ingredients. Gagamit tayo ng 1 cup of all-purpose flour, half teaspoon of baking powder, and half teaspoon of baking soda. Then, nag-add na din tayo ng half cup of cocoa powder. Then, sift your dry ingredients para talaga ma-mix well yung ating mga ingredients. And para talaga wala rin tayong mixture na mga buo-buo. And after this process, ilalagay lang din natin siya dun sa ating wet ingredients. Ihalo na rin natin siya. And pagkalagay nyo ng dry ingredients sa ating wet ingredients, gumamit kayo ng spatula sa pagmix. And sa pagmix ng ating crinkles, kailangan dahan-dahan lang. Hindi kasi pwedeng ma-overmix ang ating crinkles kasi kapag na-overmix siya, hindi maganda yung kakalabasan ng ating crinkles. Minsan tumidigas kapag na-overmix na. Kaya pag nakita nyo na wala ng trace ng mga flour, pwede na kayo mag-stop sa pagmix. And dapat talaga dahan-dahan lang. And then, after natin siya ma-mix mabuti, ilalagay lang natin siya sa refrigerator. Then, i-cover nyo lang siya ng cling wrap. And kung gusto niyo naman agad mag-bake, ilagay nyo lang muna siya sa refrigerator na mga around 1 hour para kapag in-scoop nyo siya, tapos pinarm nyo siya into a bowl, medyo matigas na siya, hindi na kayo mahihirapan. Pero mas okay kung overnight nyo siyang ilalagay sa refrigerator, mas ma-enhance yung flavor niya bago nyo i-bake. And ayan, nag-stop na ako sa pag-mix kasi wala na ako nakikitang trace ng mga flour. Then, ilagay lang muna natin to sa refrigerator. Then, gagawin na rin natin yung pinaka-butternut coating. For the butternut coating, gumamit ako ng 1 cup of all-purpose flour. Then, ito-toast na natin siya sa kalan. Ayan, i-mix-mix nyo lang tapos hinaan nyo lang yung apoy para hindi agad masunog yung ating harina. Medyo matagal-tagal nga lang kayo maghahalo pero trust the process, masarap talaga yung kalalabasan. Then, kapag nakita nyo medyo nag-brown-brown na yung ating harina, pwede na kayo maglagay ng 2 tablespoons of butter. Then, i-mix nyo lang ulit hanggang sa matunaw na yung ating butter. Then, continue mixing hanggang sa maghalo yung butter natin and yung flour. And huwag kayong mangamba kung may nakita yung mga buo na harina. Kasi later naman, i-strainer din natin to para matanggal yung mga buo niya. And kapag nahalo na mabuti yung butter and flour, pwede nyo nang patayin yung apoy and then ilalagay natin siya sa strainer para matanggal naman yung mga buo. After natin matanggal yung mga buo, lalagyan natin siya ng half cup of powdered sugar, 1 teaspoon of cinnamon powder, and half teaspoon of nutmeg powder. And mag-add din tayo ng 1/4 cup of white sugar. Then, i-mix lang muna natin mabuti bago natin lagyan ng coloring. Wala akong orange coloring kaya naghalo na lang ako ng red and yellow coloring na 1 tablespoon. Tapos ayan, i-mix nyo lang ulit. Pwede pa kayo mag-add ng coloring kung sa tingin nyo, hindi nyo pa na-achieve yung kulay na gusto nyo.
gumamit din pala ako ng annatto powder. Tinry ko siya kung okay ba siyang ilagay and kung may lasa. So far, okay naman. Saka wala namang kakaibang lasa dun sa ating ginawang butternut. Ayoko rin kasi masyadong gumagamit ng artificial coloring kaya mas okay na rin annatto powder na lang din yung ilagay nyo. And naka-overnight na rin pala yung fingers natin sa refrigerator kaya matigas na talaga siya. Then, using scooper, bilugin lang natin siya isa-isa. Then, ilalagay natin siya dun sa ating pinaka-butternut coating. Yung size naman ng ating crinkles, depende sa inyo kung anong size yung gusto nyo. Kung gusto nyo mas malaki o mas maliit, nasa sa inyo na yun. Then, dahil lawagyan natin siya ng pinakabutas sa gitna, nalagay ko siya sa cupcake liner. Rolling pin, ayan, lalagyan na natin ng butas yung ating crinkles para later, dyan natin ilalagay yung chocolate syrup. Then, preheat nyo na rin yung oven nyo na 180 degrees Celsius. Then, ibibake lang natin ito ng mga around 8 to 12 minutes. After 10 minutes, ayan, tinanggal ko na sa oven yung ating mga crinkles. Tapos nilagay ko lang siya sa cooling rack. Para later kapag malamig na, lalagyan na natin siya ng chocolate fillings. Then ito, gumawa rin ako ng wala ng butas sa gitna, yung plain lang. For our chocolate syrup, nag-melt na ako ng chocolate tapos nilagyan ko lang siya ng all-purpose cream. Then, di lang natin siya ilalagay sa pinakagitna na binutas natin. And guys, this is it, our lava butternut crinkles. Guys, promise, sobrang sarap talaga nito. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na din para malaman nyo kung gaano siya kasarap. Yun lang po for today's video. Maraming salamat po. Thank you. I hope na itry nyo din po itong recipe na to. Bye! Maraming salamat!